ng Alter Ego. Medyo masakit din yung damage potential nila dito. But for the side of Versatime, they went for a bit of a tanky lineup, having Hilda, Akai, and Yuzong as well on their side. So we'll see about that later on. Pero para sa akin, ano ako dito, men? Alter Ego ako dito sa draft. Ako kahit saan ako. Kasi actually itong series na to, kahit sinong manalo, kahit sinong matalo, na makakatapat ng Aurora, sabihin nating matalo yung Versatime, makakatapat sila ng Aurora sa lower bracket, so rematch yun. Ng laban nila kanina. Kung matalo yung Alter Ego, makalaban nila Aurora, rematch ulit yun. Nung naging laban nila nung M7. So puro rematch to, kaso nga lang sa lower bracket na gaganapin yun. Pero going on to our game number 1, Alter Ego kakamo, dahil doon sa Baksha, Hylos, and Frontline, tapos meron silang Kimi, parang front to back lang. Pero yung Versatime kasi, kakaiba yung drop nila eh. Parang hindi ko alam kung ano yung gusto nila i-execute. Yung drop na ang daming or puro chaos lang. May Black Dragon 4, may Heavy Spin. Parang wala siyang ano eh. Alam yung wala siyang combo. Basta lang magulo yung teamfight. Ganon. Parang ganun nga, men. Basta labo-labo na lang mamaya sa teamfight. Kung sino makita nyo, banatan nyo. Yun ang game plan dito ng Versatime mamaya. Pero we'll see about yung aagawin mamaya na ultimate ni Kojic dito with the IMU. It could be Traction Pulse, pero I'm looking at the Glorious Pathway ni Alexander para dito sa side ng Alter Ego na pwede, or most of the time, feeling ko yun talaga yung kukuhain ni Kojic dito. Pero for early phases of the game natin, it's probably gonna be yung Tortoise Posans ni Afan. Usually, ganun yung kinukuha ng mga Valentina users for the first turtle hanggang second turtle. Mga apelyido nga pala ng Alter Ego to, galing nga palang ano to. Di pa nakapag-change name, 60 days pa. Asian Games Qualifier nga pala galing to. Pero Alter Ego, sila pa rin naman yan, mga tropa sila Nino. Pero going on to our turtle, dehado ata dito si Alexander. Revitalize mga gamit naman. And sinusustain lang yung damage dito ng Versatime. Actually, magsosurvive pa nga yung Hylos. Heavy spin na gamit na. Si Yuki is down. May Black Dragon form na inilabas yung Versatime. Chaos is happening mga tropa. And Verso FK, possible na mamatay doon sa kamay ni Dingaray. And Dingaray, makaka-double kill pa nga dahil bagsak din dito si Verso Castle. Turtle is still up. And this time, lamang na yung Alter Ego. Pero hindi pa rin nakukuha yan. Kailan nyo kukunin yan? Pero ito na ata. Ito na yata. Landshaker. Naku, natamaan pa nga si Justinian. Pwedeng madama. Yes, indeed. Sabay patong doon sa isa. Naku, si Kojic ang kanilang susubukan banatan. Aka-flicker out naman siya. So, safe lang din. Men, ang problema doon, hindi basta yung turtle lang na nakuha ng Alter Ego eh. Naka-double kill kasi doon si Dingaray. So, lamang na lamang siya ngayon against March. Dingaray, umara yung Versatime dahil 2 kill nga yung nakuha niya doon. May gustong gawing bawi dito yung Versatime as FK. Naghanap ng angle, kaso nga lang alam niya ng Alter Ego, may kita dito. And VMI gagamitin na nga lang din, pero si Calvin pa yung napigyan. Medyo late. Actually, late talaga yung revitalize dito ni Alexander. Hindi in-expect yung damage na nanggaling doon sa Hilda. And actually, pwede pang idamay dito si Dingaray kung sakali. As 3 members of Versatime, dito lang din naman. Blazing Duet magagamit just to survive yung attempt na gusto gawin dito ng Versatime, and mukhang magiging alay si Alexander, pero may Glorious Pathway naman. Ayun, buti na lang umabot din yung cooldown ng Glorious Pathway dito ni Alexander. Kung nagkataon, pwede pang mabigyan at madamay din si Dingaray sa pagkakataon na yon. Pero at this point, parang goods na goods naman pala si Marchman. Hindi pala natin pwedeng sabihin na lamang siya si Dingaray kasi ubos na nga yung plating dun sa bot side. And actually, men, kung titingnan natin, babagsak na rin yung Toreng yan maya-maya lamang. So, Versatime ngayon, looking at the gold lane, ang laki ng kalamangan bigla ni March dahil nga natambayan din ni AFK. Yun nga talaga yung gustong gawin dito ng Versatime.
chaos lang, bahala na kung ano yung mangyari sa team fight as long na nakukuha nila yung mga small objectives dahil mamaya din naman magpapatong-patong yung mga objective na yon in terms of gold and in terms of resources. As bottom lane, kita naman natin basag kagad yung unang tore dito ni Dingaray. Dingaray! Dingaray, nako, tingnan natin kung sino ang aaray mamaya, kung yung Versatime ba sa Blazing Duet or yung side ng Alter Ego, kung sakaling mabibigyan sila kasi maganda-ganda din yung early game na build ngayon ni Verso March, pero nilabas na yung Dragon mga kaibigan at Tortoise po Sans na rin, pero sino nga bang may ipit? Wala! Still, yung Turtle mapupunta sa side ng Versatime, kaso tatao na lang ba yung side ng Alter Ego dito? They're trying to chase down yung Versatime, kaso medyo malayo na ang naitakbo ng Versatime, so walang makuha ang kill yung Alter Ego, pero for the side of Versatime naman, Turtle ang kanilang masasecure. May heavy spin kasi si Justinian doon. So, hindi mo rin pwedeng habulin talaga yung Versatime. Baka maipit ka pa. At the same time, nakuha na rin naman ng Versatime yung objective. So, hindi na para labanan pa kung ikaw yung Alter Ego. Pero onto the top lane, mukhang may niluluto dito yung Versatime. Tatlo yung tatao doon kay si Yauki. May Bravest Fighter and actually 1v3. Siya pa yung nakapatay. And actually, tatagal pa. Pero yun nga lang, yung kinopya ni Kojic, tatama lang din yung Landshaker sa mukha dito ni Yauki. Pero bottom lane, hindi ba medyo makunat yung target nila dito as Justinian gusto nilang kunin under the turret nga lang, so may additional defense bigay ng Torre yung Versatime. Yun nga, ang hirap din kung pinilit din actually ng Alter Ego yun medyo makunat na nga yung Akai tapos may extra defense pa dahil nga dun sa Torre, so hindi nag-succeed yung Alter Ego on towards that attempt na patayin si Justinian. Either way, mukhang naghahanap sila ng panibagong target and kung sino yon, malalaman natin dito sa may bandang gitna. Kaso nga lang na-check sila ni March. This time around, hindi tumama yung pang-immobilize sana ni Dalvin. Pero nakita nila dito si FT sa may bandang ibaba. Makunat ulit yung nakita, so hindi ulit magsasucceed yung Alter Ego on towards that attempt. Hindi ata right target dito sila FK tsaka si Justinian or talagang hindi pa upward ng Alter Ego na pumalag, lalo na't wala pang item si Dalvin, wala pang item si Dingaray. Pero pagdating naman ng late game, as long magka-item yung mga carry dito ng Alter Ego, yun siguro yung dapat nilang antayin. Sa ngayon, tiis muna. And for Verso time naman, kailangan nilang i-take advantage na lamang sila ngayon, kumuha ng maraming resources. Yep, as much as possible yung resources na yon, kung pwede kung kaya nilang i-funnel kay Dingaray na lang pero this time around, last Turtle guys, naku na, go pa nga dito nung Versatime, pero laban na lang daw yung magiging call nila. A fan will fall down, nandun naman yung Glorious Pathway pang slow, pero meron naman kasing heavy spin, so aalis lang din yung side ng Versatime. Ngayon nakakuha ng Turtle plus a kill. So, somehow parang sila yung nakalamang dun And this time around, mukhang topside ang balak bigyan ng Versatime. 2k gold lead sa kamay dito ng Versatime and Verso March. Sobrang sakit na rin ng mga binibitawan ni March. And talagang objective-wise, Torre, Mapa Turtle, and even kills, lumalamang yung Versatime dahil dun sa mga paggamit nila at right moment nung mga ultimates nila. Black Dragon form, heavy spin, and even Kojic na talagang piling-pili yung mga inaagaw niyang ultimates. Yep, agree. And actually for Kojic dito hindi ako sure kung ano yung susunod niyang pwedeng kuhain kasi okay naman gumagana for the side of Versatime. If ever na Glorious Pathway yun, if ever na yung Traction Pulse actually, pwede din gamitin nga dito ni Kojic. Pero either way, ang problema for the side of Alter Ego, nakakapag-farm ng maigi si March at this point. And kung titingnan natin yung damage niya dito in terms of heroes, ang laki ang bilis mag-push ng isang Clint. Yun nga din talaga. Hindi ko alam kung nag-Sky Piercer ba to or baka talagang rekta, Endless Battle. Endless Battle muna siya As Berserker Fury, no? Onto the top lane, may nabasag naman dito si Dingaray. So, first tower yon dun sa top lane ng Versatime. So, kahit pa paano, nakahanap ng space si Dingaray na mag-farm. Pero, wait lang, naipit ata si Kojic. Di naman mapu-force out yung flicker niya. Tanging second skill lang yung gagamitin para mabuhay.
Di pwedeng mamatayan yung parehong team dahil nag-spawn na yung ating unang Lord. Delikado if ever may mapipitas. Pero si AFK ngayon medyo nagmamatapang. Alam niya rin naman kaya niya, pero pasok with the bravest fighter sa may bandang likod, sa Yuki. Kaso nga lang may heavy spin na gagamitin. March is down, surprisingly. Tapos si AFK madadamay pa. Naku, makakatas this time with a flicker. Pero ito yung binanggit mo kanina na pag may napitas sa side ng magkabila ang team. Parang lordables na to para sa kabilang team. Pero teka lang, may panibagong plano dito inside the first time. Parang gusto nilang ilaban pa. Kaso parang kulang nga sila. So aatras na lang din. Medyo malayo din kasi si Castle doon. So parang naging team fight 4v5 in favor of Alter Ego. Pero okay lang din naman. Nag-spawn na si March. So 5v5 na ulito. Actually, dehado pa yung Alter Ego dahil medyo pulahan yung buhay nila. Walang mana walang buhay si Alexander. Pero Afan, onto the back lane. Merong Glorious Pathway na inalatag. Alexander yung pwedeng unang bumagsak. Merong inagaw na Glorious Pathway din. Pero Blazing Duet, hindi nga lang enough yung damage as March continuous lang dun sa free hit niya. Ang dami nangyaring bakbakan. Pero wala atang mabibigyan. Walang namatay sa parehong team. Yun nga, men. Actually, pulahan ang tropahan ng Alter Ego sa pagkakataon na yun. Siguro kung naka-Sky Piercer si March, puno agad yun dun eh. Kaso lang, Malefic Gun Endless Battle nga yung build niya dito, going for Malefic Roar. Pero, tingnan natin, probably sa mga next few skirmishes, makakompleto na ng kill yung side ng Versatime at hindi mapula lang yung side ng Alter Ego. Pero Lordance ang magiging kaganapan dito. And I think for the side of Alter Ego, gusto nilang yung Versatime yung mauna, tapos re-engage na lang yung gagawin nila. Pero medyo delikado yung gantong call for Alter Ego. Nakita ngayon ng Versatile na masyadong malayo si Dalvin. Kailangan niya kagad bumalik dito sa gitna. Merong Lord na kailangang paglabanan. Sinisimulan na yan ni March or ng Versatile. And sobrang sakit na rin ng mga poke na nanggagaling kay Koji. Talagang nahihirapan na si Alexander na prontahan pero Glorious Pathway gagamitin. Meron traction, hindi nga lang tatama. Heavy spin, napilit na rin gamitin dito ni Justinian na mapapaback away dahil medyo pulahan. And Dalvin pa yung una mabibigyan. Blazing Duet. Patay dito si FK. 4v4 yung laban. Pero eto na yung Dragon. Sino hinahabol niya? Si Dingaray. Pero may BMI. Wala nang Retributioner holder dito yung Versatime. Pero bumalik si Justinian. And siya pa yung makakakuha ng Lord. 2 is down sa side ng Alter Ego. Naku po. Ano nangyari sa side ng AE? Ewan ko guys pero dalawa yung nakuha doon ng Versatime. Matapos si AFK lang yung namatay sa side ng VT. 6-6 yung score natin. Lord ngayon ang kaagapay ng Versatime na tutulak sa puwersa ng Alter Ego. Actually, yung lamang nila in terms of item, feeling ko malaking factor na rin at this point of the game. At pwede nang ma-burst actually si Dalvin if ever mamali siya ng positioning ngayon. Kailangan mag-ingat ng pwestuhan ni Dalvin and ganun din ni Dingaray. Sila yung mga damager na kailangan protektahan ng Alter Ego. For Versatime, hindi naman nila masyado magagamit yung Lord. Ang hirap pa rin naman na doon na puwersahin yung comp dito ng Alter Ego. Sobrang lakas ng high ground defense nila. Pero tumatagos yung mga bala dito ni March. Mapapaback away dun si Alexander. And yun lang, yung parang nangyari sa teamfight natin. Actually, hindi naman ganun kalaki. Lumaki yung lead ng Versatime. Parang wala nga masyado nadagdag sa totoo lang. Yan nga, pero at least nakatulak naman sila ng I think natulak nila yung Torre dun sa may bandang ibaba and as well as dun sa top side, yung inner turret. Pero ang biggest factor dito for the side of Versatime is maalagaan lang si Verso March as much as possible kasi titingnan natin, okay, I think BOD ata, Blade of Despair ata build dito next ni March. Pero delikado. Ako, nagaanap talaga ng option yung side ng opportunity, yung Alter Ego dito para lang din makapitas as much as possible kasi alam nila na at this point may item na si Dalvin, may item na din si Dingaray. So as much as possible, pag may nahuli sa side ng Versatime, kaya nilang i-burst at may capability din sila na i-burst yung kung sino mang mahuhuli. Gaya na lamang nito, Landshaker, may Glorious Pathway na gagamitin kaso parang alanganin kasi nakaabang si Justinian
at pwedeng matulak ang tropahan ng Alter Ego papunta sa tore ng Versatime. Versatime leading the game by 2k gold lead. 40 seconds bago mag-spawn yung ating ikalawang Lord. 6-6 yung ating score. Masasabi kong pantay pa rin naman yung game natin. Yung gold, scattered naman yan sa mga miyembro ng Versatime. Ang tanging problema lang talaga nila dito, kailangan mo i-bait yung Versatime na magamit yung mga heavy ultimates. Yung Glorious Pathway na inago ni Kojic, yung Black Dragon Form heavy spin. Kasi nahihirapan si Dingaray and Dalvin na pumuesto dahil dun sa mga resources na hawak ng Versatime. Yun na nga, yun na yung problema. Pero para sa side kasi ng Versatime, feeling ko ang importante dito is makakuha ng magandang ipit si Justinian. Hindi naman kailangan na 2 or 3. Kahit isa lang actually. Kasi gaya nga ng binanggit natin kanina, may kayang mang burst ng Alter Ego, but same goes with the side of Versatime having Kojic and March sa side nila. I mean, at this point, masakit na talaga yun si March, guys. Hindi na basta-basta yung damage niyan. Pero teka lang, may Glorious Pathway dito. Traction Pulse na gamit na rin. Mukhang si AFK ang kanilang susubukan bigyan. Nandun naman yung Blazing Duet. Mabibigyan ba si AFK? Yes! Kaso pwedeng ipitin this time ni Justinian. Ang problema, walang front ngayon para sa side ng Versatime. So mukhang aatras na lang din sila dito. And it seems like Lord ang magiging pakay nila. Medyo malalim na kasi, hindi na kailangan ipilit pa. Nakuha na naman nila si FK, so lamang sila in terms of numbers, pero hindi pa ipoforce ng Alter Ego na kunin yung Lord. Alam nila na kahit 4 lang yung Versatime, capable pa rin yung team na to na pumalag sa kanila kahit 5 pa sila. And yun nga talaga yung gagawin dito ng Versatime, papalag kahit 4, pero nabigyan kaagad si Kojic. A heavy spin won't be enough to save his life. Black Dragon Form ginamit lang din naman. And si March, hindi na ata tumatagos yung damage na tumama pa yung Landshaker. May Winchant pa kay Dalvin, kaya susugurin na lang din naman siya. Hindi na ata kailangan ng Lord as 4 is down sa side ng Versatime. Question, dire-diretsuhin na nga ba ng Alter Ego? Merong minion wave dun sa baba. And si FK na lang yung natitiran di depensa. Hindi na ata para patagalin pa. 14 seconds para kay Kojic. Glorious Pathway gagamitin. Hahabulin dito sa FK. Tumama yung Landshaker. And that's game number 1. Alter Ego ang makakakuha ng unang score kontra Versatime. Nako, hindi na pala kailangan ng Lord, sabi dito ng Alter Ego. Tao-tao lang, sabay rekta sa base. Yun ang naging call for the side of Alter Ego para ma-secure ang ating game number 1. And actually, kita naman natin dun sa last team fight, ang agang nawala ni Kojic dun sa team fight na yun. And isa siya sa damage dealer as well as isa siya sa mga importanteng aasahan mo ng ultimate na pwede niyang ibigay bilang tulong sa side nila. And with that happening, nag-snowball na lang din at nagtuloy-tuloy. Overkill yung crowd control dito dahil wala ata masyado magiging damage dito yung side ng Versatime sa mid lane kasi sabihin natin Matsunami Slam and mabuhat dito ng Zushin, kakailanganin nila ng Fredrin to follow up yung crowd control na yun para additional damage din. Yun nga. Good to? Hindi ako sigurado kung ano ang magiging panimula ng Alter Ego onto this one. Pero, yun nga, ang ganda na if ever Tsunami Slam, sagutin lang ng Fury of the Phoenix dito. And in terms of engage, of course, andyan yung Hylos, may Glorious Pathway sila to chase down yung mga members dito ng Versatime. Pero let's see kung gagana yung -1 setup para dito sa side ng Versatime or Alter Ego. Okay, yung ganitong klaseng counter-engage lineup having Zeshan and Hylos on their side will work and finally seal off the series. Let's see. So titingnan natin yan guys, Alter Ego versus Versatime on this best of 3 match. Medyo matapang talaga si Alexander. Soaking the damage dun sa Versatime. Pero aware naman siya na hindi siya kayang patayin dito. Na-force out nga lang yung Revitalize, which aabot naman mamayang bago mag-spawn yung ating first turtle. So okay lang din naman para kay Alexander yan. Yep.
Agree. And for Alexander din, feeling ko men ang idea lang talaga actually ng ganitong klaseng setup for the side of Alter Ego is makuha yung level force nila eh. I mean, doon gagana yung deadly magic dito ni Afan. Of course, to chase down yung opponents. Andyan din si Alexander. But I think ang main deal for Alter Ego, habang kumukuha sila ng items and XP, wala ring mamatay sa side nila. Kasi mahirap kapag nakapag-snowball din itong Fredrin sa side ng Versatime. Kaya sobrang halaga na mabuo kagad ni Dalvin yung glowing hand niya, makuha kagad yung Phoenix Descent. Kasi yun talaga yung kailangan mo as a Zushi, as a session, lalo na't merong Kaleya sa side ng Versatime. Pero early, deadly magic, pero hindi naman masyadong deadly as Kojic will survive and actually take a kill. Wala masyado atang naging follow-up dun sa Deadly Magic. Akala nila mamamatay na si Kojic pero nakapag-regen pa yung isang Zushin. Yun nga eh. Pero still, 1-0 tayo sa ating talaan and Versatime ngayon. Sila nga po ang makakakuha ng ating first turtle dahil si Afan busy lang din dito sa may bandang ibaba, probably waiting sa kanyang deadly magic. Ito nga sabay kinombohan ng Blazing Duet, BMI papasok para lang ma-secure. Kompleto yung kill. I think that trade is a win para di side ng Alter Ego kasi mauubos pa ni Dingaray yung turret plating dun sa baba. Totally worth it kahit sabihin nating nakuha ng first time yung turtle. Meron gold plate na nakuha si Dingaray at the same time gold lane pa yung nabigyan dito sa Burst of Time, so medyo madidelay yung pagpaparm ni March and mas lalamang si Dingaray sa counterpart niya. Pero onto the top lane, it's Castle versus Yaoki, another deadly magic and Black Dragon form nga lang. Mabubuhay naman dito si Castle pero mapipilitan siyang umuwi and lalamang din sa lane yung top lane ng Alter Ego. Alter Ego ngayon mukhang goods na goods ang pinapakita nila on towards this early phase. Medyo maganda nga yung lead na hawak nila ngayon, namely because naubos na nga yung plating dun sa baba. And at the same time, nakakakuha din ng mga spaces around the map si Alexander and si Dalvin. Indeed. Hindi pa naman tapos to para sa side ng Versatime. But 1k gold lead for Alter Ego and gusto mo sana mas lamang kayo sa early dahil mas snowball sana yung potential nyo, pero iba yung nangyayari for this game. 20 seconds bago mag-spawn yung ating next turtle. So titingnan natin kung meron na bang successful attempt for Burst of Time kasi hindi pa natin nakikita tong si FK na gumawa ng play with Tsunami Slam. Yun na nga. Pero tingnan natin. Crimson Beacon ginamit dito. Pasok si Yaoki dun sa may bandang likod. Afan naman ang maging kapalit sa kabilang banda. Naku, ang dami biglang tao sa side ng first time pero kaya naman daw i-sustain. Nandun yung revitalize ni Alexander. Nilabas yung Dragon this time at hahabulin si Alexander. Nako, yung Oya back. Binibigyan sa side ng AE. May pressure react na gagamitin pero teka lang. Wait lang! Mababaliktad pa yata to. Kinapos sa damage ng kaunti at nakatakas pa nga ang tropahan ng Versatime. Akala ko pambaliktad na yun sa side ng Alter Ego. Untikan ng tatlo yung mabigyan sa side ng Versatime. Biglang namula yung mga miyembro ng Versatime nung biglang pumasok si Yaoki. Pero nagkaroon ng error doon yung Alter Ego. Napaaga yung paggamit ni Dalvin ng Phoenix Descent. That gives FK a chance para tumalon at magbigay ng Tsunami Slam kasi nga wala ng pang counter go. Pero speaking of counter go, napalalim naman dito si Justinian. Free hit lang din naman si Dingaray pero another Tsunami Slam and a Appraiser Rat. Hindi na nga aabutin ang Appraiser Rat pero sa top lane nagkabigayan din pero SOD ko konekta. Basag na lang ng Torre dito si March. Mababasag niya ang Torre. And actually yung inaakala natin pang snowball pero teka lang, may Blazing Duet na gagamitin dito si Dingaray. Hindi nga lang niya mahanap yung tamang target kasi nag-alangan siya kung kay Justinian or kay Kojic niya fully i-commit yung Blazing Duet. Pero pasok this time with a Deadly Magic. Aray ko! Inabot
mga kaibigan, si Kojic sabay lapag ng Glorious Pathway pang antala lang ng possible trade-off na gustong gawin ng first time. So Alter Ego still finding their ways para lang din makuha yung kalamangan dito sa laban. Kung kanina nag-survive si Kojic dun sa Deadly Magic, this time hindi niya na magagawa yan dahil talagang shinore na ni Afan na mabibigyan yung isang Zushin. And okay lang din dahil kahit papano, 'di ba? After nung kill na ginawa ng Alter Ego, bumasag doon sa taas, pero wait lang, Tsunami Slam. Wala nga lang follow up doon sa Tsunami Slam dahil medyo malayo si Justinian at ganun din naman si Kojic. Now, aware yung Alter Ego, walang pambuhat yung Kalea, nagamit naman yung Glorious Pathway, tuloy-tuloy pa rin naman yung teamfight, kalahati dito yung buhay ni Justinian. Meron pang resources yung Alter Ego na pwedeng gamitin and pwede nilang ituloy-tuloy to dito sa upcoming Turtle kung sakaling ko-contest yung Burst of Time. Tingnan natin kung ko-contest sila, guys, ha? So, currently, humahanap din ng pwesto si Afan. Since assassin siya, medyo may kalambutan lang eh. So, kumbaga drive-by lang sana yung maging plano. Pero teka lang, si Kojic na naman ang kanilang pupuntiryahin. Agad babagsak si Kojic. Meanwhile, Alexander ngayon, mukhang tinitesting pa, dinadamage check ang tropahan ng first time. Pero with that being said, nako yung Alter Ego Matic, pakilista na yung last turtle natin sa side nila. Akala ko itong mga, wait lang, Tsunami Slam, konektado doon kay Dalvin, mapapa-flicker out naman yung Zeshan, meron Deadly Magic, hindi nga lang ko konekta yung mga baraha, pero Justinian mabibigyan pa rin, Black Dragon Form na force na lang din naman, pero eto na kasi si Avan with a kill, dalawa yung bagsak sa side ng Burst of Time at mukhang wala silang makukuhang bawi, pwede pang idiretso dito sa gitnang tore ng Burst of Time. Nako, pwede. Goods na goods sa side ng Alter Ego to. And men, yung inaakala ko kanina na, teka, na-nerf na yung Harley, bakit ipipick pa ng Alter Ego? Parang pinoprove ng Alter Ego na chill lang ako, manood lang ako, at kailangan ko matuto kung paano gamitin yung Harley after nga nung recent changes na nangyari sa kanya. And so far, it's working para sa side ng Alter Ego. They're sitting at 6k gold lead at this point. And for other members dito, sobrang safe lang din talaga mag-play ni Dingaray. Hindi siya nahuhuli in terms of team fight. Sabi siguro dito ni Afan, yung hero lang daw yun ng nerf, hindi daw yung player. Yun pala, nasa taga-pindot pala yan. Same mechanics lang din naman, wala naman daw na bago sa skill, parehas lang naman. Pero ganda lang din talaga na nilalaro ni Afan. Aside dun sa micro, yung rotation niya kasi early. Binigyan niya kagad dito si Marsh kanina na nagbigay ng breathing time kay Dingaray na kumuha ng farm additional gold. After niya rotate sa baba ng early game, diniretso niya sa taas. Tapos si Aoki naman yung tinulungan niya. Pero on to the bottom lane, medyo napalalim nga lang pero may counter play with the actually, Phoenix descended. Tatlo agad yung bagsak sa side ng Burst of Time. Nagsasalita pa lang ako, may Black Dragon Form pero ubus na kasi yung mga kakampi dito ni Castle. Pero may Appraiser at konektado nga lang kay Dingaray. Bigla pa atang mababaliktad kahit 5v2 yun. Naku, parang nakabawi pa yung Burst of Time. Akala ko kayang ubusin ng Alter Ego dahil nga dun sa initial engagement na tatlo agad yung napabagsak. Pero after kumunik ni Castle and Justinian, parang somehow nabawi yon for the side of Versatime. So, makukumpleto rather ang dalawang teams pagpasok netong First Lord. And since naka Flying Clouds tayo, Matic makakakonect din naman agad si Dingaray and Xiaoki. Pero naku, bibigyan yata agad. Naku. Nabigyan nga. So si Afan, mamamatay ba si Kojic? May Blazing Duet na gagamitin. So yes, indeed. Ngayon, anong magiging plano for the side of Versatime? Kasi dalawa patay sa kanan. May Fury of the Phoenix actually. Ngayon, nagdadalawang isip si Dingaray. Go in pa ba or go home na yung call? At dahil nga, umatak si AFK, mapipilitan silang mag-lord na lang. This time around, mukhang bigay na naman to sa side ng Versatime. Grabe yung mga pasukan talaga ni Afan. 616 on his KDA. And kung titignan din natin yung gold difference dito ng jungler, almost 3k gold lead yung kalamangan ni Afan.
And for the gold laner, 2,000 naman yung lamang ni Dingaray. So, ito yung mahirap sa gold lead na hawak ng Alter Ego eh. Yung nababanggit ko kanina ng Game 1, Game 2, parang scattered yung gold. This time kasi masyadong na-focus kay Dingaray tsaka kay Afan yung gold lead. So yung mga carry ng Alter Ego yung talagang nag-benefit dun sa early rotation ng Harley kanina. And dahil dun, ngayon sila March, kailangan pa maghabol ng item para lang makapalag dito sa side ng Alter Ego. Yun nga, man. And actually, yun din yung mahirap dito sa side ng first to time. Knowing na ilang beses na punish si March, currently sitting at 1-3-2 Compared mo naman kay Dingaray na 2-1-5. Of course, ang laking difference nun in terms of your damage dealers. Pero Fury of the Fittest gagamitin na naman. Nakaabang lang din yung Glorious Pathway. Pero grabe ang tapang ni Dingaray sa may bandang gitna. Si Kojik, nako, nangalahati agad yung buhay pagsapak ni Xiaoqi. Pero puputok yung Holy Shield sa gitna at sa ibaba. And within a few seconds, ematic yung taas din, mapapaputok dito ng Alter Ego. Glorious Pathway gagamitin. Gitna yung gusto ng Alter Ego. Medyo namis lang mabubuhat dito si Yuki. Si Yuki is down, mga tropa. 5v4 ngayon yung team fight. May Crimson Beacon pero Blazing Duet na sagot ni Dingaray and Purify. Kojik is down. Pero si Dalvin and Dingaray na lang ang natitirang buhay. Dalawa yung bagsak sa side ng Burst of Time, 3 sa Alter Ego, pero basag kasi yung Inhibitor Tower dun sa mid lane ng Burst of Time. Yun nga, nako, parang hindi pa rin naman na tapos yung game natin, pero either way, it's gonna be an advantage para dito sa side ng Alter Ego. Gapiso na lang din actually yung HP ng Torre dun sa may top side. So, chances are pwedeng i-pressure lang ng Alter Ego at i-force out actually na mabasag itong Torre para lamang sila dun sa next lord natin. Pero either way, Alter Ego 5,000 ang kalamakan na hawak nila ngayon. Still, we can't count out yung Versatime dito kasi pumapalag sila and somehow nakikita natin, especially dun sa last team fight na okay, may item na si March and nakakuha nga siya ng kill doon. So somehow, of course, makakakuha ka ng kill. That would mean more items na makukuha rin dito ni March. So let's see dun sa next team fight natin, specifically dito sa next Lord, kung anong magiging setup for Versatime and kung sino nga ba ito targetin ni AFK na most likely gusto ring i-burst agad ng Versatime. Ito lang ata yung kailangan din ng Versatime. Kailangan nila i-capitalize na meron silang Moskov. Yung tipong pwedeng humanap si March ng farm, either bottom lane and much better nga top lane, counterpart dun sa Lord. Para kahit papano, mas lamang sila on side lanes, mas lamang sila on pressure sa minion wave, at same time nakakapag-farm dito si March. Pero bago gawin ni March yun, kailangan muna aware siya kung nasaan yung mga miyembro dito ng Alter Ego. Hindi siya pwedeng mag-push ng wala siyang info kung nasan si Yuki o si Dingaray and even Afan. Yep, agree. Kasi kung mapilit niya man yun, chances are ang bibilis din kasi, ang lilikot din kasi ng members netong Alter Ego. And even though hindi ka man nila mahanap, of course, if ever, pwedeng ipang-check lang yung Fury of the Phoenix para malaman kung okay, nasan ba yung ibang makakampi neto at pwede ba nating pitasin to. Pero with that, binigay lang ng Versatime yung Lord sa side ng Alter Ego. Feeling ko okay naman sa kanila mag-defend na lang kasi mataas din naman yung pang-wave clear nila since tumatagos naman yung sibat dito ni March. So probably yun yung aasahan nila for this defense. So magtitiwala ngayon yung Versatime sa kanilang high ground defense, especially kay March. Siya yung main defender sa side ng Versatime. Hindi siya pwedeng mapitas o mabigyan dito, and lalo na mahanap ni Afan. So kailangan nilang protektahan si March for Versatime. Verso Castle and Justinian, even FK, kailangan nilang much better ata si Afan yung mabigyan dahil may Purify si Dingaray. Now, Lord is marching onto the middle lane. Babangga na yan sa base ng Versatime. Meron nga lang Fury of the Phoenix. Bagsak dito si Yuki pero Blazing Duet nun sa likod. Si March yung pinag-uusapan nating protektahan at siya pa yung babagsak. Appraiser at nga lang tumama kay Dingaray. 3 yung bagsak sa side ng Versatime and mukhang tatapusin na lang ata to ng Alter Ego as Immortality was popped. FK, siya na lang yung natitirang buhay at hindi niya na kayang protektahan pa yung base nila. It's a swift for Alter Ego.
Whip it para sa Alter Ego. At nako, mukhang maganda ang gising ng Alter Ego para dito sa araw na to. Of course,